Pilipinas nagsisimula na magpalakas, bibili ng mga fighter jets para sa Philippine Air Force. Bigyan ng gustong bilhin ang ating armed forces ng mga eroplano. Dahil nga sa lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea at kailangan proteksyonan ng Pilipinas ang ating mga teritoryo, mga katubigan at ang kalangitan. Ay pinagpipilian at pinaghahandaan na nga ang pagbili sa mga naglalakas sa mga eroplano, mga fighter jets. Narito ang mga ino-offer ng iba't ibang mga bansa na bibilhin ng ating bansa para sa Philippine Air Force, para sa ating armed forces, para maproteksyonan at mapigilan ang mga pumapasok na lang na basta-basta ng mga eroplano ng ibang mga bansa, lalong-lalo na sa ating mga air territory at syempre sa napakalawak na katubigan ng Pilipinas, partikular na ang West Philippine Sea. Sa mga hindi nakakaalam, ang nakaraang administrasyon ay pumili ng mga attack helicopters, ng mga T-129 attack helicopters na mula pa sa bansang Turkey. Pero ngayon, planong bilhin ng Pilipinas yung naglalakas sa mga F-35 fighter jets, 5th generation fighter jets ng Estados Unidos. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nga rin ito kinakasa dahil sa kamahalan at plano pa nga lang na bilhin ng mga 5th generation fighter jets na ito. Sa dinami-dami nga ng mga bansang nag-offer ng kanilang mga gawang fighter jets sa Pilipinas ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tayo nakakabili. Dekada na nga ang paghihintay natin at pagpili, pero hanggang sa ngayon ay wala pa nga rin tayong nabibili at ang nangunguna pa rin sa pinagpipilian ay mga FA-50 Fighting Eagle na mula o gawa ng South Korea. Sa mga hindi nakakaalam ay meron na tayong 12 fighter jets, so FA-50 Fighting Eagle na binili natin mula sa South Korea. Maihalin tulad ito sa fighter jet na ina-offer sa atin ng Turkey. Marami ang nagsasabi na maganda raw itong fighter jet na ito para sa ating Philippine Air Force. Yun nga lang, wala pa ito sa phase ng mass production dahil kagagawa nga lang ng fighter jet na ito ng Turkey. Kaya marami ang nagsasabi kaysa bumili daw tayo ng mga fighter jets na ito, ay mas mainam na bumili na lang tayo ng mga upgraded FA-50 sa South Korea dahil masubok na natin to. Ilang taon na natin itong ginagamit. At maliban dyan ay hindi pa tayo mahihirapan sa pagbili ng mga spare parts. Dalawang fighter jet ang nangunguna sa listahan ng Philippine Air Force. Ito ang mga F-16 Viper na gawa naman ng Estados Unidos at ang FA-50 na upgraded, mas malakas kung ikukumpara sa mga aeroplano natin yan sa 12 FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force. At nagpahayag na nga rin ang Philippine Air Force na gusto rin nilang bumili in the future ng mga F-35. Hanggang sa ngayon ay puro plano pa rin ng gobyerno sa pagbili ng mga fighter jets na kailangan na sana sa pagpapatrolya at pang-intercept ng mga eroplano na pumapasok sa ating mga air territory nang hindi nagpapaalam. Kayo, kung kayo ang papipilian, anong fighter jet ang gusto nyo para sa Philippine Air Force? Lalong-lalo na tumitindi pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea at kailangan na talaga ng Philippine Air Force ng mga fighter jets. 12 fighter jets lang ang pinagpapalit-palitan ng Philippine Air Force at talagang kulang talaga. Kahit sa Luzon pa nga lang kulang na ang 12 fighter jets. Paano pa sa Visayas at Mindanao? Talagang nakakalungkot ito para sa Philippine Air Force, lalong-lalo na't matagal na nilang inaantay na magkaroon na sila ng karagdagang mga fighter jets dahil hirap talaga sila sa pagpapatrolya gamit ang 12 FA-50 Fighting Eagle na nabili pa ng administrasyong Aquino. Maliban nga sa mga fighter jets ay kailangan na rin bumili ng Pilipinas ng mga missiles. Mga long-range anti-ship missiles ang gustong bilhin ng ating armed forces, yung lagpas 250 kilometers ang range para maproteksyonan natin ang ating mga teritoryo. Maliban dyan ay bumili na nga rin ang ating sandatang lakas ng Pilipinas ng mga manpads. Nakita naman natin kung gaano ka-epektibo ang mga manpads, mga anti-tank missiles na ginamit noon ng Ukraine nung sinalakay sila ng Russia. Napaka-epektibo nga ng mga manpads anti-tank missiles sa panahon ng gyera. Pero maliban dyan kailangan din syempre ng mga malalaking missiles kontra naman sa mga naglalakihang targets kagaya ng mga warships. Kayo, ano masasabi niyo dito sa napakatagal na nga na pagpaplano ng Pilipinas sa pagbili ng mga fighter jets at sa pagbili ng mga anti-ship missiles at mga manpads para sa sandatang lakas ng Pilipinas? Kailangan na talaga ng Pilipinas na magpalakas dahil naiiwan na tayo kung ang pag-uusapan ay mga military equipments. Moderno na kasi ngayon at mga naglalakihang barko pa ang kailangan natin, mga missiles, mga manpads at lalong-lalo na syempre mga fighter jets.
May kasabihan nga na kung sino ang yumado sa mga fighter jets at may control sa kalangitan, siya ang may malaking tsansa na manalo sa giyera. Ano masasabi niyo dito kung kayo ang papipiliin? Ano nga bang fighter jets ang karapat-dapat na bilhin ng Philippine Air Force? Ano mga missiles ang kailangan natin? Mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. Lahat ng comments nyo ay babasahin natin syempre at pupusuan at pag-uusapan natin yan sa susunod nating video. Bago kayo umalis, i-like ang video kung nagustuhan nyo at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel at pikin ang notification bell para lagi kayong updated kung may bago tayong updates patungkol sa Armed Forces of the Philippines.